Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-27 na kabanata ng Noli Me Tangere, sa pagtatakip silim. Puspusan ng paghahanda sa bahay ni Kapitan Tiago para sa kapistahan. Dahil sa kanyang pagpapasikla bilang isang mayamang Manilenyo, nais niyang higitan ng hagdaan ng mga taga San Diego. Lalo na't ipinagmamalaki niya ang kanyang anak na si Maria Clara at ang magiging manugang na si Crisostomo Ibarra, na tampok sa isang pahayagan sa Maynila at pinuri bilang tularan, edukado at katangi-tanging pilantropo. Dumating ang maraming kargamento mula Europa. Pagkain, inumin, salamin, larawan at isang piano. Sa pagdating na Kapitan Tiago, binigyan niya si Maria Clara ng relikaryo na ginto at may mamahaling batong hiyas na naglalaman pa ng kahoy mula sa bangkay-sangkay ni San Pedro. Nag-usap sina Kapitan Tiago at Ibarra tungkol sa paaralang ipapatayo. Gusto ng matanda na pangalan ng San Francisco, ngunit hindi sumang-ayon si Ibarra. Maya-maya ay nagpaalam si Maria Clara upang mamasyal kasama ang mga kaibigan at tinanggihan naman ni Ibarra ang imbitasyon ni Kapitan Tiago na sumalo sa hapunan dahil kailangan niyang maghintay ng bisita. Habang naglalakad ang pangkat ni Maria Clara, hinangaan siya ng lahat dahil sa kanyang kagandahan at nagbalik na sigla. Pumasok sila sa bahay ni Kapitan Basilio kung saan nakatanggap sila ng papuri at tsokolate. Napag-alaman dito na pabor kay Ibarra ang desisyon ng hukuman tungkol sa kanilang usaping lupa. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nadaanan ng kumbento, kung saan nakitang nagkakatuwaan ang mga pari at panauhin. Malaki ang gastos na ikinainis ni Padre Salve. Sa plaza naman, nakita nila ang kitongin ng mga awit na iniiwasan ng mga tao. Naawa si Maria Clara sa kanya at ibinigay ang mamahaling relikaryo bilang dimos. Hinalikan ng kitongin ng lupa na tinapakan niya bilang pasasalamat. Biglang lumapit si Sisa, baliw, gusgusin, at tinawakan ng kitongin habang paulit-ulit na binabanggit ang kanyang mga anak na sina Basilio at Crispin. Inalala niya ang paghihirap at pagkawalan ng kanyang mga anak. Sa huli, dumating ang mga Gwardiya Sibil at marahas siyang inaresto. Nalungkot si Maria Clara sa nasaksihan. Nawala ang kanyang gana at lalo pang sumama ang loob nang tumanggi si Ibarra na umakyat sa kanilang bahay, dahilan upang hindi na niya malasap ang saya ng pista.